Next, statement of retained earnings. Ano ba ang mga makikita natin sa statement of retained earnings? So doon makikita nyo una, net income or loss for the period. Hindi ko naman na siya kailangang i-discuss kasi ito, nako-compute siya sa pamamagitan ng income statement, di ba? So kung ano yung balance sa income statement nyo, lumitaw na net income or loss doon, ilalagay nyo din siya sa statement of retained earnings. Yung statement of retained earnings, ito yung presentation kung ano-ano yung composition ng retained earnings mo, kung saan-saan siya yung mga galing. Siyempre, pumapasok doon, una nga, net income or loss for the period. Next, prior period errors. Ito pag-aaralan nyo din to sa mga ibang subject nyo ng accounting. Ngayon may mga instance kasi na nagkakamali din tayong mga accountant. So, halimbawa, yung nasobrahan ka ng record ng income, nasobrahan ka ng record ng expense, o kaya mali ka ng entry, mentas na 600,000 yung napasok mo, ang napasok mo 6 million, mga ganun ba? So, error natin yan. Kailangan i-correct natin siya. So, halimbawa, ngayong year mo siya na-record, ngayong year mo siya nakita tong error na to, na-record mo siya last year, 2019. Di ba natatandaan nyo, yung net income natin, kino-close natin yun every year. Di ibig sabihin, naka-close na to, yung income na to. So, hindi na siya papasok sa net income, papasok siya sa retained earnings. Prior period errors yun. Basta, mag-discuss nyo din naman siya, ganyan. Next is dividends to shareholders. Okay. So, ito munang net income or loss, addition siya kapag net income. Siyempre, kapag net loss, deduction siya. Itong prior period, depende din to. Kapag, depende sa error, pwede siyang maging addition or minus. Kapag sobra yung expense mo, edi addition siya, yung error. Basta ganun. Depende to sa adjustment, depende sa error. Kapag dividends, syempre kabawasan siya kasi pinapamigay mo yung ibang ipon mo, di ba? So, dividends to shareholders, ito naman yung mga share ng shareholders sa income ng company. Binabayaran ng company yung shareholders sa share nila sa income in the form of dividends. So, minus siya. Next, effect of change in accounting policy. So, halimbawa, di ba, iba-iba yung mga methods natin sa accounting. Halimbawa, sa PPE, dalawa yun, di ba, revaluation method, tsaka cost method. Halimbawa, cost method yung gamit mo, tapos nag-change ka into revaluation method, di may mga changes kang gagawin sa libro mo. So, yun, may effect din sa retained earnings yun, kaya papasok din siya dito. So, ito, pwede rin siyang addition, pwede din siyang deduction. Next is appropriation of retained earnings. Ito yung mga na-discuss natin kanina. So, may mga times na tinatabi mo yung retained earnings mo for a certain purpose. So, ito, i-appropriate mo siya. Negative siya. So, for example, ganito yung magiging itsura ng statement of retained earnings nyo. So, retained earnings, beginning balance, 1 million. Ayan. Ganito yung sample. And net income, dividends, appropriation. So, ang retained earnings mo, December 31 to 150. So, ginagawa tong statement of retained earnings para nakikita ng mga shareholders or ng mga stakeholders kung anong nangyari sa retained earnings, kung ano yung mga composition na siya nanggaling, ano yung mga dinagdag, ano yung mga nakabawas. Ito yun. Tuha. Reserves, ito di na rin natin siya di-discuss. Statement of changes in equity. Ito naman, mga changes of equity. Report din siya. Anong makikita mo doon? Total comprehensive income for the period. Tapos, yan. For each component of equity, the effect of changes in accounting policies. Reconciliation between carrying amount and end of the period. Ito, makikita yung profit or loss, OCI. Ayan. Transaction with owners. So basically, parang ano lang din siya, normal na statement of equity din. Pero ito kailangan natin discuss to, comprehensive income. Yan, components of comprehensive income. The comprehensive income includes the following. Okay, so ganito na kasi yan. Ang comprehensive income, dalawa siya. Isang net income
and net loss, at isang OCI or other comprehensive kung mapapansin niyo yung ibang companies kasi ang meron sila statement of comprehensive income. Kasi meron silang parehas na net income tsaka net loss, meron din silang other comprehensive income. Pag net income or net loss, ang pumapasok dyan, ito yung mga usual transactions. Usual business transactions. Business transactions. Ito yung mga usual business transactions ng company. Halimbawa, nagbebenta ka ng merchandise. So, yung income and loss mo and expenses mo sa pagbebenta ng merchandise, dito siya pumapasok sa net income or net loss. Pero yung mga income and expense and loss mo na hindi included or hindi kasama sa usual business transactions mo, pumapasok naman siya sa other comprehensive income. Ito mga unusual na gain or loss to. Ano-ano yon? Una, unrealized gain or loss on financial asset at fair value through other comprehensive income. Ito, di ka naman dito financial asset. Diba ito yung mga ano mo, pwedeng mga, sa mga, intermediate accounting 1, mga investment, ganun. So, di naman kasi yun yung business mo. Tandaan mo, kunyari, business mo, merchandise, parang ano lang siya, naging gain or loss mo lang siya dahil doon. Pero hindi naman yun yung business mo. Hindi naman yun yung source of income mo talaga, basic source of income mo. Kaya dito siya sa OCI papasok. Ito din, translating the financial statement if a foreign operation. So, may mga times kasi na, ikino-convert mo yung FS mo into other currency. So, may difference yun, syempre, yung currency na original mong yung original currency mo tsaka yung sa currency na kinonvert mo. So, may gain or loss ka din doon. Again, yung gain or loss mo doon sa translation ng FS mo, hindi yun yung basic source of income mo, kaya papasok siya sa other comprehensive income. Next, change in revaluation surplus. So, nag-revalue ka ng asset mo, yung sa, ayan, Di rin naman source ng income mo yung pagre-revalue ng asset mo, di ba? So, OCI ulit siya. Ito rin, gain or loss from derivative contracts, remeasurement of the defined benefit plan. Ayan. Itong mga to, again, ulitin ko pa ulit-ulit. Itong mga to is yung not source of income. Dito yung source ng income mo. Na-tsempuhan lang na nagkaroon ka ng gain or loss sa kanila. Siyempre, kailangan ibubukod mo yon. Hindi mo siya pwedeng i-report sa net income or loss. Hindi mo siya pwedeng i-report doon. Kasi ikaw bilang bilang owner, bilang stakeholder, kapag tinignan mo yung FS, ang hirap kung hindi mo ma-identify alin ba dito yung kita ko sa mismong business ko talaga at alin yung nagkataong kita ko lang. So, mas binubukod siya para mas nakikita, mas namomonitor ng halimbawa managers yung kita nila doon sa mismong business nila. Sana nagigets nyo. Ito, huwag nyo na masyado pag-focusin or intindihin kung anong mga to. Kailangan lang magkaroon kayo ng overview kasi ito madidiscuss nyo din naman siya sa ibang accounting subjects. Usually sa advanced accounting na ito madidiscuss. ADVAC. Okay, so ganito yung itsura niya.